Lakers target si Onyeka Okongwu bilang love partner ni Luka Doncic. Pero bago yan, alam nyo ba kung ano talaga ang totoong dahilan kung bakit nawala sa Lakers sina Lamar Odom at Derek Fisher? Bago ang lahat, si Lamar Odom ay isa sa pinakaimportanteng piraso ng back-to-back championship runs ng Lakers noong 2009 at 2010. Kilala siya sa kanyang versatility, isang 6'10 forward na kayang magdala ng bola, dumepensa at gumawa ng puntos kahit saan sa court. Siya ang NBA 6th Man of the Year noong 2011 at matagal siyang naging silent MVP sa sistema ni Coach Phil Jackson. Pero noong December 2011, bumaligtad ang lahat. Sa isang blockbuster deal, sinubukan ng Lakers kunin si Chris Paul mula sa New Orleans Hornets. Parte ng deal kasama dapat si Odom, pero hindi ito pinayagan ng NBA Commissioner na si David Stern ang trade. Nasaktan si Odom, naramdaman niyang hindi na siya mahalaga sa team. Matapos ang failed CP3 trade, humiling na ng trade si Odom mismo. Ayaw na raw niyang bumalik sa practice. Sa huli, ipinadala siya sa Dallas Mavericks kapalit ng draft pick at salary relief. Ang masakit, hindi siya naging fit sa Dallas. Bumaba ang stats na walan ng gana. Sabi niya, "That trade basically ended my career and purpose." Sunod-sunod pa ang personal na trahedya, namatay ang pinsan niya at nasangkot sa isang aksidente sa sasakyan. Nahirapan siyang makabangon. Huling laro ni Odom sa NBA ay noong 2013 sa Clippers. Isang maikling pananatili sa Spain ang sinubukan niya noong 2014 pero hindi na siya nakabalik sa prime form. Si Derek Fisher naman ay isa sa pinakarespetadong leader sa locker room. 5 beses siyang naging NBA champion kasama si Kobe Bryant. Sa bawat title run mula 2000 hanggang 2010, nandoon si Fisher, clutch shooter at emotional leader. Pero noong March 2012, na-trade siya ng Lakers sa Houston Rockets kapalit ni Jordan Hill. Bakit? Dahil gusto ng Lakers ng mas batang point guard. Kakakuha lang nila kay Ramon Sessions at gusto nilang mag-transition sa mas athletic at mas batang playmaker noon. Bagamat mahal ng fans si Fisher, naging casualty siya ng pagbabago. Hindi nagtagal sa Rockets si Fisher. Wala siyang nilarong game para sa kanila at agad siyang nirelease. Pagkatapos nito, naglaro pa siya para sa Thunder at Mavericks pero hindi na siya bumalik sa Lakers. Huling laro naman ni Fisher sa NBA ay noong 2014 sa Thunder. Pero mga idol, ang trade kina Odom at Fisher ay hindi lang simpleng pagpapalit ng pyesa, kundi desisyon ng front office na mag-transition sa bagong era. Pero ang kapalit nito ay ang unti-unting pagkawala ng dalawang haligi ng kanilang dynasty run. Ang masakit pa, parehas na hindi naging matagumpay ang kanilang careers matapos ang trade. Mula sa mga finals moments, napunta sila sa mga bangko ng ibang team, hanggang tuluyang mawala sa spotlight. 2 alamat, isang organisasyong nagbago, at isang paalala na sa NBA, walang permanenteng bahay kahit gaano ka pa kadakila. Samantala, matapos naman makuha ng Los Angeles Lakers si Luka Doncic, mabilis na silang gumalaw para buuin ang tamang piraso sa paligid ng kanilang bagong superstar. At ayon sa ulat, isa sa mga tinitingnan ng Lakers front office ay si Onyeka Okongwu ng Atlanta Hawks, isang athletic at young big man na matagal na nilang sinusubaybayan. Sa kasalukuyang season, nag-average si Okongwu ng 10.2 points, 6.8 rebounds at 1.3 blocks per game bilang backup center sa Atlanta. Pero kahit limitado ang kanyang playing time, kitang-kita ang impact niya sa loob ng court, mula sa kanyang rim protection hanggang sa high-flying finishes sa pick and roll. Pero ano nga ba ang maitutulong ni Okongwu sa Lakers? Simple lang, si Okongwu ang klase ng center na swak sa laro ni Luka Doncic. Isang vertical threat na pwedeng laging targetin sa alley-oop at may sapat na mobility para mag-switch sa perimeter kapag kailangan sa depensa. Kung nagkulang ang Lakers ng rim running big matapos mawala si Jared Vanderbilt sa rotation, si Okongwu ang sagot. Bukod pa dyan, bata pa si Onyeka, 24 years old pa lang, kaya may long-term value siyang pwedeng i-develop kasabay ni Luka. 2 core piece na parehong nasa prime window, yan ang klase ng duo na pwedeng magdala ng bagong era sa Lakers basketball. Kung matuloy ang move na ito, magiging mas explosive at mas versatile ang lineup ng Lakers, isang bagay na kulang sa mga nakaraang postseason runs nila. Abangan kung paano gagalaw ang Lakers sa mga susunod na linggo, pero kung seryoso silang bigyan ng tamang armas si Luka, Onyeka Okongwu could be the perfect start. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang NBA updates.